Ang City of Toronto pala ang may pinakamalaking bilang ng illegal immigrants dito sa Canada. Yan po ang nilalaman ng report ng INC News na pinamagatang Top 10 Cities in Canada with the highest number of illegal immigrants. Alin sa mga cities ng Canada ang kabilang dito? Abangan po ninyo. Ano ba ang future nila? Yan guys ang ating topic ngayon. Hi everyone, si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating Menchi's Philcan Life. Kung gusto nyo guys ng ganitong mga topic about Canada, please subscribe to my channel at salamat sa mga dating subscribers na. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Paano mag-join? Just click the join button and follow sa instructions po ng YouTube. Maraming salamat sa ating mga channel members. Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Jen C, Marjo Jumento, Marlo Kuasay, Jesseline Ochoa, kay Corazon Binene, Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic guys. Ayon po sa report ng INC News, sa kanilang news article na yan, ang sabi niya there are about 600,000 na mga illegal immigrants dito sa Canada. Mahigit kalahating milyon. Actually, estimate lang ito guys kasi mahirap pong tayain or bilangin ang mga undocumented na immigrants kasi undocumented na nga sila, wala na silang record. Ano po? So, ito'y binase sa ilang mga lumang report ng Statistics Canada at saka may mga ilang academic research, mga pag-aaral ng mga eskwelahan, yung mga thesis nila, no? At ganoon din galing sa ilang mga actual na report ng media tulad ng CBC at ng CTV News dito po sa Canada. So, ang 600,000 na illegal immigrants, we should say ay conservative estimate pa po yan. Baka daw mas higit pa dyan ang bilang. Saan ba nagmula po ang mga illegal immigrants? Sila po ay yung mga dating legal na pumasok dito sa Canada through different visas and permit. Tulad po ng work permit. Dumating dito, nag-expire ang work permit, hindi na po sila nakapag-apply pa, wala nang nakuhang new job, so hindi na umalis. Meron din po mga dating students or yung mga na-refuse na may application sa asylum in Canada. So, dyan nagmumula po yung nag-stay sila after the expiration ng kanilang visa. Yun po. At dumami ng dumami as years go by. Ano ang kalagayan nila ngayon? Sila po karamihan ay nagtatrabaho din. Sila po ay nagko-contribute din sa Canadian economy although they are in underground. No? Sila po yung sinasabi natin na nasa underground economy. They are living in the shadow. Nagtatago. Ano po? Yun ang kalagayan nila ngayon. Pero karamihan sa kanila ay kumikita, nagtatrabaho at ang iba ay nagtatax pa. Pero wala po silang na-enjoy na benefits kasi hindi nila makuha dahil ayaw nilang lumabas. Yun. So yun ang kalagayan po ng mga illegal immigrants in Canada. At alam nyo ho ba, sila kasi ay may support na nakukuha. Ang atin daw mga localities, ang mga probinsya, ay nagiging sanctuary ng mga illegal immigrants kasi meron mga polisiya po ang mga lokalidad na pabor at nabibigay pa sa kanila ng support. Kaya ang sabi nga nila ay, yun, kasi ang Canada ay talagang welcoming and inclusive. Kaya lahat ay welcome kahit mga illegal immigrants na. So yun po ang katotohanan sa kalagayan ng napakarami nating mga illegal immigrants in Canada. And in fairness din naman guys, bawat isa sa kanila ay may mga istorya o kwento ng buhay nila kung bakit sila ay nananatili sa ganyang kalagayan. Karamihan ay sapagkat gusto nilang sumuporta sa kanilang pamilya back home kung saan mang bansa sila galing. At ngayon, dumako na tayo guys sa 10 na mga cities in Canada na top pinakamaraming mga illegal immigrants. Number 1, syempre, Toronto. Sapagkat ang Toronto po ang may pinakamalaking populasyon sa lahat ng mga cities. About 3 million na ang populasyon po ng Metro Toronto. Sabi nila from 250 to 300,000 ang mga illegal na immigrants dito sa Toronto only. Yun kasi almost 50% ng 600,000 na estimate lang. Maaaring mas mataas pa doon. Ano ho? Masasabi natin may support na tinatanggap ang mga illegal immigrants in Toronto kasi meron pong tinatawag na Access to City Services for Undocumented Torontonians.
It was adopted in 2013. May healthcare, may education program. Sila yung nakakakuha po ng mga community services, although hindi lahat. Kasi yung iba ay takot na lumabas. Meron pong tinatawag na FCJ Refugee Center, kung saan po ay sila ay nakakakuha ng mga services. Ang challenges po dito ay konti lang ang nakakakuha ng health services na free. So, mas marami yung ayaw lumantad. Ang challenge nga po doon ay konti lang ang nakaka-avail. What about the rest? Sa City of Toronto, nagtatrabaho po ang mga illegal immigrants sa field ng construction, mga cleaning services, and some in food services. At ang iba raw po sa kanila ay nagbabayad ng tax despite na sila ay hindi eligible for benefits. And the biggest challenge for them is the fear of deportation. Maaaring ang iba sa kanila ay meron na pong deportation order. Yan. Number 2, Vancouver. Hindi po nila na-estimate. Sabi nila mga tens of thousands of illegal immigrants ang naroon sa Vancouver, na siyempre ay nasa underground din. At meron ngang kwento tungkol kay Maria, isa sa mga caregivers na lumantad at nahinga ng istorya. Ano po? Sinabi niya na na-expire ang work permit pero nag-stay na siya kasi gusto niya suportahan ang kanyang pamilya. Hindi na siya nakahanap ng bagong trabaho after yung kanyang previous job. So yun po ang ganyan ang mga istorya. Sabi ko sa inyo, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. At alam niyo ba na sa Vancouver ay meron din pong support para sa mga illegal workers. Yan po ay ang Access Without Fear. Noong 2016 pa po yan sinimulan. May access sila sa city services ng Vancouver kahit na sila ay nasa risk of deportation. At alam ba ninyo na pati mga pulis doon ay meron silang guidelines not to report kung meron silang makikita na ganyang kalagayan. Ang mga pulis ay may instructions or guidelines not to report to CBSA. Ano po, meron din nga support sila doon sa mga job training at legal na mga payo kung kinakailangan. Kaya ang Vancouver din po ay sabihin natin nagtotolerate sa gantong kalagayan ng ating mga illegal immigrants. Sa employment guys, meron din silang fear kasi tulad ng kwento ni Maria, isa sa mga dumantad at napa-interview ay sinasabi niya na siya takot na magsumbong kasi nagtatago nga siya eh. Bakit siya magsusumbong, di ba? So kahit na ikaw ay mayroong karanasan ng mga pangapi, pang-aabuso ng employer, di ba? Tatahimik ka na lang. So that's one of the danger po or challenges na kinakaharap ng ating mga illegal immigrants. Nakaka-contribute po sa ekonomiya doon sa Vancouver ang ating mga illegal immigrants kasi sila ay nasa hospitality industry, nasa construction at nasa caregiving. Number 3 is Montreal in Quebec. Sa Montreal po ay maraming mga taga-Haiti from the Caribbean, Haiti and other Latin American countries ang nagko-contribute ng mga illegal immigrants doon sa Montreal. At sila po ay matatagpuan sa manufacturing and services jobs. Meron din pong support na binibigay ang Montreal. Ang Montreal po ay declared as a sanctuary city in 2017. May mga access sa city services, sa libraries, recreation centers, ang mga illegal immigrants. Sanctuary nga eh, hindi pwedeng galawin kahit na ikaw ay walang status. Yun po, no? So, meron din tinatawag po na Doctors of the World na nagbibigay ng support sa health program para sa mga illegal immigrants. So number 4 is Calgary in Alberta. Sa Calgary naman guys, ang mga undocumented po ay patuloy na nagtatrabaho sa construction at iba pang mga sectors naroon ang presence nila. May isang kwento po tungkol kay Ahmed. Mula sa pagiging worker with the legal work permit, naging undocumented siya matapos niya na mawalan siya ng trabaho. Mismong sa Calgary po ay mayroong mga immigrant serving agencies na nagpo-provide ng support. Number 5 is also from Alberta City. Ito po ang Edmonton, the capital of Alberta. Sa Edmonton, 26% ng tao po ay mga immigrant. At
Doon sa 26% na yon ay kabilang na ang mga illegal immigrants. Nasa mga labor sector po o mga manual jobs ang mga undocumented doon sa Edmonton. May mga istorya din dyan tulad po ni Sofia na sinusuportahan niya ang kanyang pamilya through informal jobs na nakukuha niya sa Edmonton. Kahit na siya ay nagsasakripisyo bilang isang illegal sa Canada. Sa Edmonton, meron po mga local organizations katulad ng Mennonite Center for Newcomer na nagpo-provide po ng support, potentially aiding the undocumented residents with job training and advocacy. Ang Edmonton po, ang community po ay malakas ang inclusion, no? Inclusion. So kahit sino ka pa ay included ka, hindi ka pinupuwera. So that is Edmonton. Number 6 guys ay ang Ottawa and Gatineau area. Siya nga pala, pag sinabi nating city and area, kasama na po yung mga surrounding areas. So, ang Ottawa and Gatineau area, sa Ontario pa rin guys yan. The same situation. Estimated na 25% ng kanilang population doon ay mga immigrants. Tapos, meron pong mga illegal. 1.5 million ang residente ngayon ng Ottawa-Gatineau area. And syempre, meron din silang mga undocumented immigrants na mas maliit-liit na po ang bilang. So, kung ikukumpara natin sa Toronto, Vancouver, Montreal, mas maliit-liit na po ang percentage sa Ottawa. Ganon din. And the same thing po. May mga challenges, peligroso sa kalusugan, hindi maka-avail ng mga services, kung magkasakit, papaano sila, yung mga ganon. Number 7 guys ay ang Winnipeg sa Manitoba. Sa Winnipeg, 25% po ang mga immigrants. Marami po ang immigrants sa Winnipeg, Manitoba. Ang iba doon ay mga illegal na Sa Manitoba po, meron silang Manitoba Immigration Program and Organization like the Immigrant and Refugee Community Organization na sumusuporta sa mga newcomer and potentially ay tumutulong din sa mga undocumented individuals. Potentially ang sabi no? Number 8 is Hamilton in Ontario. Ang Hamilton po is a growing city dito sa amin sa Ontario. 25.6% ang mga immigrant doon na mayroong, sabihin na natin ang iba ay mga undocumented. Sa Hamilton ay nasa construction and manufacturing po ang mga undocumented. Similar to Toronto, may mga local initiative ang Hamilton that provides support and less formalized na mga sistema pero nakatutulong sa mga undocumented residents sa community. Number 9 ay ang Kitchener, Cambridge, and Waterloo area. Sa Ontario pa rin. In this region, 25.8% ng populasyon ay mga immigrant. Yun. At ang iba doon ay undocumented na. Sa lokalidad po ng Hamilton, ay may mga regional organizations na nagpo-provide ng settlement support, potentially benefiting even the undocumented individuals through job training and other support ng advocacy at iba pa. Challenge din guys nila yung housing affordability. Mataas po ang housing price dito sa amin sa Ontario, kasama ng Hamilton. Maliit na nga ang sweldo mo, bahagya ka na nga kumikita, nagtatago ka na nga, syempre, maliit din ang iyong budget para sa housing. And number 10, the City of London. Nasa Ontario pa rin po. London, Ontario. Well, 20% ng population ng London ay mga immigrants at ang iba po doon ay mga illegal na or undocumented. So yun, ang 10 cities guys na may pinakamarami. Yung ibang mga lokalidad po ay meron din na mga illegal. Hindi na po sinama yun kasi top 10 lang po yung ating main highlight dito sa ating video. In summary guys, masasabi natin na nilarespeto po natin ang bawat isa sa kanila na hindi nila ginusto ang maging illegal immigrant sa Canada. Hindi po rin nila plinano at hindi nila inisip na mangyari sa kanila ito, pero nangyari sa kanila on different circumstances. Nakikita natin po na may pruweba pa rin na ang Canada is really a welcoming country, an inclusive community na kahit nandyan na po at sila ay may paglabag sa batas,
ay binibigyan pa rin ng suporta. Base sa mga binasa natin, in each city ay meron pong mga suporta. Although, meron din namang mga tao, mga grupo na nagpoprotesta sa presensya ng mga undocumented. May mga efforts na rin po ang Canada na bigyan ng pagkakataon ng tsansa ang mga illegal na magkaroon ng status. Naalala ba ninyo, meron pong PR program for construction workers na inilunsad na just few months ago. And lately, ang mga undocumented na caregivers ay binigyan na rin ng tsansa na makapag-apply doon sa home care worker noon lang March 31 of this year. So yan po sana ang dapat ma-avail ng mga illegal immigrants, yung makapasok sila sa mga PR program na ino-open para sa kanila. Medyo madalang nga lang po. Construction pa lang at saka caregivers na konti lang yung bilang. Another thing na pwedeng gawin ng ating mga illegal immigrants ay ang self-deportation o yung pag-alis ng Canada. Pwede silang umalis ng Canada, mag-self-deport sila. Pero kung sila ay meron ng deportation order, kailangan ay makapagpaalam sila, makapagsabi sila to CBSA. Ang CBSA po ang Canadian Border Service Agency. Sila ang namamahala ng deportation, di po ba? Kung kayo may deportation order, kailangan ay maklear muna iyon sa listahan ng CBSA para hindi kayo forever maban sa Canada. Okay po yung maklear talaga yung inyong pangalan. At pwede pa kayong bumalik uli. You never know. Sa takbo ng buhay natin, you never know kung kailan ay gusto mo pang bumalik sa Canada. Diba? Paalala po kung kayo ay nag-a-apply pa rin sa Canada, make sure na ang inyong application ay matibay, make sure na nakaplano ang mga steps ninyo, hindi lang po sa pagiging temporary, kundi dapat naisipin na rin, na plano niyo na rin kung paano ang inyong PR pathway. Thank you for watching, guys. Sana ay nakapagdagdag impormasyon sa inyo ang ating topic ngayon. Please subscribe to my channel kung hindi pa, at kung nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life din ang pangalan, and you can join and be a member here sa ating YouTube channel. Just press the join button. Salamat sa ating mga channel members, Johnson Pangilinan, Arthur Postigo, kay Joy Gabriel TV, Nanette Lapira, Jen C, Marjo Jumento, Marlo Kuasay, Jesseline Ochoa, kay Corazon Binene, Marciano and Nympha. Thank you po sa inyong support sa aking channel. So yun na, guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa Ate Menchie ito. Thank you very much for watching. Salamat po, and hanggang sa susunod from Toronto, this is Ate Menchie saying thank you and bye-bye.